Rosalinda. Sobrang umasa ako nung pinuntahan ko si Rosalinda. Sa sandaling yun, inakala kong baka kayang itama ng pagkakataon ng lahat na nangyari kaya kinausap ko siya ng buong puso ko. Sinabi ko sa kanyang sobrang pagsisisi ko sa lahat ng nagawa ko at hinihiling ko na sana muli kami magsimula. At ano ang sinabi niya sa'yo? Sinabi niyang hindi niya daw kaya. Ganun kasimple lang. Basta hindi niya kaya. Pero bakit? Anong dahilan ng sinabi niya sa'yo? Wala. Hindi niya sa akin sinabi kahit anong pamimilit ko. Wala nang pag-asa na magkabalikan kami, Gerardo. Wala na ngayon ang Rosalinda na sobrang minahal ko dati. Napalitan na yon ng isang babaeng mababaw, walang moral at walang puso. Pero mahal mo pa rin siya. Oo. Pero ang magagawa ko na lang ngayon ay alisin na siya sa puso ko, Gerardo. Simula ngayon ay buburahin ko na siya sa alaala ko. Desidido na ako. Sa nakikita ko, maayos ang kalagayan niya. Pero syempre kailangan muna natin hintayin ngayon ang resulta ng mga sinuri sa'yo. Para lang mas maging sigurado tayo. Ibibigay naman nila agad sa'yo yun, tama? Oo naman. Sa laboratorio sa baba ginagawa agad ang pagsusuri. Makukuha rin agad natin yon. Sinabi ng doktor ko na meron daw akong malalang sakit. Sandali, doktor. kalma lang. Kalma ka lang muna. Hindi ko kinu-question ang sinabi niya. Pero kung talagang kinumpirma niyang may malalakang sakit, hindi mo magagawang lumabas para magtanghal, sumayaw at kumanta. Teka, ang ibig sabihin. Ayoko magsabi ng di tapos. Hintayin muna natin ang mga naging resulta ngayon. Pasok! Heto na po, Doktor. Maraming salamat sa pagdadala. Bakit ka pa dalos-dalos? Hindi lahat ng bagay ay laging tama o mali lang. Isa lang palagi ang tingin mo sa maraming bagay. Kapag hindi sangayon sa'yo, kaaway mo na agad. Kung ginusto lang ni Rosalinda na subukan kahit papano, pero hindi. Nung binanggit ko sa kanya na kailangan na niyang talikuran ang mundo ng pag-aartista, mabilis ang tumanggi agad. Natalia, isa tong sorpresa. Kumusta? Tulad ng dati. Sinusubukang ituwid ang baluktot na pag-iisip nitong kaibigan ko. Ikinagalit daw ni Alex Durantes nang malaman niya ang tungkol sa inyo. Patunay lang yon na napakababaw niyang tao. Masakit para sa akin pero pagiging makasarili ang ipinakitang asal ni Alex. Natalia, ano na ang naging desisyon mo? Tumigil na ako sa pagtatrabaho sa kanya. Hindi ko na kayang pagiging matigas ng ulo niya. Ang malala pa ron, iniisip niyang siyang parating tama. Huwag ka mag-alala dahil ako ang bahala. Dito ko na lang magtrabaho. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya dahil malapit ka na sa akin. Lala! Iho, ikaw pala yan. Kung hinahanap mo si Rosalinda, wala siya ngayon sa bahay niya. May pinuntahan sila ni Soledad sa labas. Saan sila nagpunta? Pumunta sila sa doktor. Mukhang sumama kanina ang pakiramdam ni Rosalinda. Alam niyo ba kung sinong doktor? Pinuntahan ba nila si Dr. Riverol? Naku, hindi ko alam. Paano sumama ang pakiramdam ni Rosalinda? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Parang nagsimula yun noong nakaraang gabi. Noong pinuntahan siya ni Fernando Jose. Umalis siya kahit umiiyak ng sobra si Rosalinda. Malinaw ang lumabas na resulta sa pagsusuri mo. Walang taning ang buhay mo dahil wala kang malalang sakit. Sigurado ho ba kayo? Kung ganun, wala talaga akong sakit. Na hindi mo na dapat ipag-alala pa, Ira. Naku, anak! Isa itong milagro, mahal kong anak. Salamat sa Diyos. Hindi pa rin ako makapaniwala sa narinig ko. Base rito sa pagsusuri, ang tanging meron ka lang ngayon ay anemia. Hindi ko lang maintindihan kung ano ang naging basihan ng pagkakaroon mo ng malalang sakit. Kasi doktor, nagkaroon ako noon ng aksidente. May mga pinagawa sa aking pagsusuri. At ang sabi ng doktor sa akin, hindi na taning ng buhay ko. Dahilan para alalahanin pa yun. Kalimutan na natin ang lahat at magsimula tayo ng bagong buhay. Hindi pa rin ako makapaniwala, Mama. Pumunta tayo sa simbahan at magpasalamat sa Birheng Maria. Tanging siya lang at ang aking papa ang may kayang gumawa ng ganitong milagro, Ma. Yan na. Salamat po, Doktor. Alam mo ba kung bakit siya pumunta kung ano ang sinabi niya kay Rosalinda? Narinig ko lang. Na pumunta siya para humingi ng tawad at para humingi ng isa pang pagkakataon kay Rosalinda.
Ang lalaking yan. Pero base sa nakita kong itsura ni Fernando Jose, sigurado ako. Pinalaya siya ni Rosalinda at hindi binigyan ng pagkakataon. Ang kailangan ni Fernando Jose ay tuluyan ng imulat ang kanyang mga mata at tantanan na si Rosalinda. At ako nang bahala sa bagay na yon. Nakakagulat na dahil sa isang simpleng pagkakamali ng isang empleyado, maaari nitong mabago ang buhay ng iba. Ibig sabihin nun, walang kaalam-alamang taong yun na may taning na ang buhay niya. Ganito pala kahirap ang mabuntis. Para akong mamamatay. Paulit-ulit mo sinasabi sa akin na wala nang halaga sa'yo si Rosalinda, pero patuloy pa rin naman ang panggugulo mo sa kanya! Manahimik ka! Fernando Jose! Nasaktan ka, di ba? Nasasaktan ka dahil hindi mo pa rin tinatanggap na hindi mo na siya makukuha ulit. Gusto ni Fernando Jose ng pamilya. At yun ang ibibigay ko sa kanya, Mama. Sana makuha mo ang buhay na inaasa mo. Hindi kita kailanman malilimutan. Kahit gustuhin ko pa.